Hello everyone, and God is good in all the time, and peace be with you. So greetings to all of the viewers tonight, aning ato ang live. So this is my first time nga mag-live and share something sa matag usa kaninyo because I never used to have a sermon online. Instead, I used to have singing. Kay hilig kayo ko og kanta yun. I am a music lover and music is my life. Maybe because I get bored every time I cannot sing. So tonight gusto lang pud ko mo share og very important things para sa inyo ha. Kay ani nga tong kahimtang karon, we are really suffering from this pandemic, the COVID-19, NCOV. So I know nga matagos sa kanato gila ay nagyud o dili na masabot ang dibati kay nana sa kalaay kay kinsa goy dili layon anang nara kag libot-libot sa imuhang kaugalingong panimalay, sa imuhang kaugalingong sulod sa imuhang kwarto, di ba? Di na ka makaadto sa dapit din gusto nimo adtuan. Nya daghan na kaayo mga schedules nga na-postpone, na-extend. Nya supposedly kay summer man unta karon, naunta ta sa vacations, ba? But unfortunately, tungod aning COVID-19, daghan kayo mga na-paralyze nga mga schedules. But anyway, all things work together for good. Amen. So, amen. We should realize nga ang tanang butang nga nahitabo sa atua adunay katuyuan o naay purpose gid ang Ginoo. So, let's stop disputing, let us stop murmuring kay dili maayo ng magreklamuha ta parehas sa uban nga kay I don't want to mention at all mga negative. Okay, let us cultivate the essence of positiveness in life. Kaning positibo lang ta sa ato ang kinabuhi. So now, gusto na ko i-share sa inyo haning atong kahimtang karon. We are in the last days. So it is important for us to redeem time. So atong pahimuslan ang mga higayon, ang kahigayonan. Because time is one commodities that we have nga kaning dili na mabalik. It is more valuable than money. Kaya ngano, ang money, we can make more money. Di ba? So makapangita pa ta og daghang kwarta. Daghan pa maagi nga makabaton ta og kwarta. But time, we cannot make more time. So it is very important nga atong masabtan kung unsa ka precious ang time o ang panahon. That is why ang Biblia, according to the scriptures, we have to redeem time. Kinahanglan atong pahimuslan ang panahon. So sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 16 nahisulat dinhi, dili nag-ingon kay walay ba ang Biblia, nasulat diri sa Biblia. Efeso Kapitulo 5 versikulo 16 nasulat diri mga igsoon nga pahimoslan ang higayon kay ang mga adlaw dautan. Uy, lagi nga version. Amtong pinadayagton. Lagi ni. Sa wait lang sa mga kaigsonan kay daghan man version ang Biblia. Pero mas nindot ang pagkahubad ni ining pinadayag version diri sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 16. Okay, Efeso Kapitulo 5 versikulo 16 nga magapahimulos sa kahigayunan. Okay, magapahimulos sa kahigayunan kay ang kapanahunan karon puno sa kalisdanan. So kinahanglan pahimuslan ang kahigayunan kay ang kahigayunan karon, ang panahon karon puno sa kalisdanan as we have experienced. Diba nowadays? Nga puno sa kalisdanan. Daghan ang atong kahimtang karon dili sayon.
That is why we are encouraged to redeem time. Kaysa akong ginasulti na kaganina nga ang panahon o ang oras, usa ni siya sa butang nga dili na mubalik, dili na mabakwi. Once nga mahitabo, once nga makonsume na nimo, you cannot bring back time. Diba? So it is more valuable than money, as I said. We can make more money, but we cannot make more time. So according to Queen Elizabeth gani, according to her, nga ingon pa siya, I will give the entire kingdom just to have one day, one more day. Ba? So I would give my entire kingdom for just one more day. Imagine, iyang ihatag ang iyang tibuok gingharian para lang sa usa ka adlaw. Just imagine how precious, how she realized the value of time. Busa ikaw karon igsuon nga nagtan-aw karon nga naapay chance, you are still breathing, you still have the chance, kinahanglan pahimuslan nato ang panahon. And how to redeem time? Unsaan pagpahimulos ang panahon? Aning panahon karon? Unsaan pagpahimulos? Nga ilabihan man ka gipit, di ba? So, spend time on those positive things. That's one way. Nga we could redeem time. We have to focus on positive things. Ayaw na anang tanaw na to ang sitwasyon nga hilabihan ka talisod, hilabihan ka higpit. Mga negatibo ang ato ang mindset tuan naka-focus sa mga negatibo nga mga butang. No, stop thinking about those negative things. Instead, start to count your blessings. Every time you wake up in the morning, that is such a blessings. Not everyone has a chance and not everyone has an opportunity to live. Kaysa atong na tanaw karon sa balita, there are more than millions people ang patay because of this COVID-19. But you, right now, you are watching right now, you are so fortunate. You are so blessed nga karon may pa imong paginawa. Mata pa kag buntag, makamata pa tag buntag, hilabihan kanindot. Makakita pata sa adlaw. So, ingunana ang pag-redeem sa time, focus on positive things. Kaya if we start to count our blessings, we find ourselves so blessed. Nahanglan natong pahimuslan. Kaya ang panahon karon puno sa kalisdanan. And dinhi sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 11, pinaka-importante po din mga igsoon nga atong mahibaluan. Roma, anong tong Roma? Kapitulo 13, versikulo 11. O gawas pa niini kamusayod kunon sa ng panahon na karon, nga takna na karon nga kinahanglan managmata kamugikan sa pagkatulog, kay nga atong kaluwasan labaw pa kahaduol kanato karon, kay sa diha nga bag-o pakitang mituo. Bang! Wake up! Ha? So basi napay natulog sa inyo karon diha. Nga wala kayo ninyo na realize, wala ninyo na appreciate ang mga butang, ang mga panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi pag matay igsuon. Kinahanglan nga imong bukhon ang imong mga mata sa kamatuoran. Kinahanglan nga mabukang imong mga mata sa panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa mga positibo nga butang. This is one reason nga nung niabot ang COVID-19. I believe this is one reason. Kay ngano, most of us busy na gid kaayo sa pagpalambo sa atong kaugalingon, pagpauswag sa atong kaugalingon. Sa ato ang mga tinguha sa kinabuhi, our dreams and ambitions in life, we are so busy in making more money. Yes, we can make more money, pero ang panahon igsoon, time is precious. Busa ikaw karon igsoon, you have so much time to consume.
kinahanglan imo na siyang pahimuslan. Ayaw na ayaw na paglangan-langan. Ayaw usiki ang panahon sa mga butang nga walay kapuslanan. Kundili atong pahimaslan ang mga kahigayunan nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Pasalamati ang Ginoo. And most of all, you must have to be saved. Kinahanglan nato ang kaluwasan, kinahanglan nimo ang kaluwasan. Karon nga ikaw nagtan-aw niini nga video, i-evaluate ang imong kaugalingon kung nabatunan na ba nimo ang kaluwasan sa imong kinabuhi. Kung imo na bang na-safety o imo na bang na-secure ang imuhang kinabuhi. Kay tingali unyag, kakawangan lamang ang imuhang mga paghago. Ang magwawali nagaingon, kakawangan sa tanang kakawangan, sumala pa sa Ecclesiastes. Tungod kay nganong kakawangan man sa tanang kakawangan, tungod kay ang iyahang pagpaningkamot para lamang niining kalibutana, which is temporary. Ang kining kalibutan manggod mga igsoon, lumalabay lamang. Mateo Kapitulo 24, versikulo 35, akong basahon, kay para gyud klaro nga may makaingon mo nga, imo haraman na, Brother Jones. Basahon ako. Kay para sure ba, kay lisod man ang ma-question. Basig taglag maka lang ka diha, di ba? Mateo Kapitulo 24, versikulo 35, nga ang langit ug ang yuta mga hanaw. Ha? Apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. There is only one thing that it will never be faded and it will last forever. It is the Word of God. It's the Word of God. And remember in Matthew chapter 4, verse 4 that man shall not live by bread alone, but by in every word that proceeded from the mouth of God. So asa man taga kinabuhi ani mga igsoon, asa man ang ato ang kapaningkamutan ani, labaw sa tanan. Ang kinibang mga butang nga temporary lamang o lumalabay lamang, o ang mga butang nga espirituhanon diin walay pagkadunot o mulungtad hangtod sa walay katapusan, asa man ang imong kapaningkamutan karon. Where do you spend much of your time? Where do you spend more of your time? To gain for this temporary world? To have your dreams and ambitions in life? Your aspirations in life? Spend more of your time to achieve, to have this, all things? So evaluate ang kaugalingon. Kay basin unya, regrets are always in the last. Ba? Kumbaga, ang pagbaso na gidapirmi sa ulahi, kinahanglan nga we have to be careful in consuming our time. We must be careful to spend our time. Importante yun ang mga igsoon. Ang imuhang oras, imong panahon, every time you wake up in the morning, you must have a goal. You must have to focus on those promises of God. Kaya kung makafocus ka on those promises of God, you will never be tired. You will never be boring in serving God. You will never be disgraceful, frustrated in serving our Master. Kaya nga no, your mindset is nakafocus dito sa promise eh. So the promise of the Lord never fails. The promise of the Lord never fails. You have to put in your mind, we have to put our minds that the promise of the Lord never fails, and it's only God who promise that never fails. Siguro daghan kayo ga promise ato ang mga igsoon.
Pero daghan pod palpak. Daghan pod kaning kuan, kaning wala natuman as the world stuff nga the promises are made to be broken. Muna sa kalibutanon. Those are worldly stuff. Promises are made to be broken. But in Christ alone, promises are not made to be broken. But promises are made to be fulfilled. And it never fails. So, mindset. Focus on the promises of the Lord. And you will be always content. You will always be happy. Wow. Whatever is happening right now, whatever is happening for me, to the world today, whatever will happen, I have this, the promise of the Lord. I have this, the promise of the Lord. Nindot kayo ang promise sa atong Ginoo. Juan Kapitulo 14, versikulo 1. Paingon sa 3, akong basahon. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Ha? Dili magkaguol ang atong kasing-kasing. Stop worrying. Don't be sad. Kaya nga no, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. So trust in the Lord. Why? In verse 2, sa balay sa akong amahan, ana ay daghang puy-anan. Daghang puy-anan, kung dili pa moingon baong tao kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo. Wow! God has preparing for us. Og sa mahiadto na ako, og makaandam na ako luna alang kaninyo, manhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako at tuwa usab kamo. Wow, that's the promise of the Lord. We will be with Him someday. So importante mga igsoon nga in spending time, giunsa nimo pag-spend ang imuhang panahon o imong oras. Aha man nimo gi-spend? Adto ba sa mga negatibo nga mga butang o adto sa mga positibo nga mga butang? Imong mindset, asa man naka-mindset? Adto ba sa panghitabo sa kalibutan which is so negative, o adto ba sa promise of the Lord which is so much wonderful? Yeah. So I hope nga in these few words nga ako ang ginispend karon, you can have some learnings or some reminders sa matag usa. You will be reminded. Okay, but before I end this video, I will sing a song. Are you ready now?